Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. At pati na rin po sa mga kapwa ko taga-subaybay at tagapakinig sa inyong YouTube channel. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Tanggol. 58 taong gulang na po ako sa kasalukuyan. At nangyari po ang kwento kong ito nung ako ay 18 taong gulang pa lamang. Wala po akong pamilyang kinalakihan, pero meron po ako na mga totoong kaibigan na hindi ako iniwan kahit sa pinakamatindi ko pang laban. Uumpisahan ko po ang kwento ko nung kasalukuyan na ako po ang kinikilala bilang pinakabatang siga sa Tondo. At ito ang aking kwento. The Voice Addict. Uy, tol. Hindi yata maipinta ang mukha natin ngayon Paano? Yung pinag-extraan ko kasing trabaho, tol. Barat magpasahod. Isipin mo, maghapon ako nagbuhat. Ang bibigat nun. Binigay sa akin 30 pesos lang. Aba. Kaya naman pala sirang-sira ang itsura mo Hindi maipinta Hindi ako papayag dito, tol. Hindi lang ako yung binarat Marami sa mga kababaryo natin ang ganun din ang ginawa sa kanila. Mukhang alam ko na yan So anong plano, tol? Dating gawi, tol. Tawagin mo ang tropa. Dahil sa pagkakataon to, bibigyan natin ng leksyon ang mga mapanlamang na iniisip na wala tayong utak at hindi natin alam ang karapatang pantao. Sige, tol. Masusunod. Nang panahong yun, tinawag lahat ni Igo ang tropa namin. Naghanda kami para pasukin ang isang malaking bahay sa lugar namin noon at babawiin namin ang dapat na sa amin. Matagal na naming ginagawa ang ganung bagay. Kapag may mga bagay kaming hindi nagugustuhan at alam naming mali yun at nasa tama kami, hindi kami nagdadalawang isip na bigyan talaga sila ng leksyon na kami lang ang kayang gumawa. O ano? Kumpleto na ba ang tropa? Oo, tol, kumpleto. Walang labis, walang kulang. Maganda kayo. May papasukin tayong bahay. Alam niyo na yun. Dating gawi. Pero tol, sandali lang. Sigurado ka bang hindi protektado ng mga parak ang sinasabi mong tao? Pambira kan, tagal na natin ginagawa to. Ngayon ka pa ba matatakot sa mga parak? Hindi naman sa natatakot ako. Masyado na tayong maraming record sa kanila Masyado na tayong lantad. Baka sa pagkakataong to, tol, hindi na nila tayo palabasin. Wala akong pakialam kahit umabot pa ng 10,000 ang record ko sa kanila. May sarili akong pinaniniwalaan at alam kong tama yun. Kaya yun ang gagawin ko. Hindi naman nila kaya itong ginagawa natin Kung ganon, sige. Handa na ang lahat, tol. Kumuha kayo ng tig-iisang 2x2. Pag walang tao sa labas, papasukin natin yun. Sige, Tanggol. O siya, mga tropa. Kumuha na kayo ng mga 2x2. Lalakad na tayo. Basta hindi tayo kukuha ng sobra. Yun tama lang. Basta alam nyo na yun. Kaya yun lang ang gawin nyo. Masusunod, tol. Huwag ka mag-alala. Hindi kami gagawa ng bagay na ikasisira natin lalo. Nang sabihin yun ni Igo, nagkanya-kanya na kaming kuha ng mga gagamitin naming panakot sa negosyanteng taong hindi ko nagustuhan ang inasal. Sa totoo lang, lumaki na ako sa ganung gawain. Nagsimula ako nung ako ay nasa 13 pa lamang. Nagawa ko ang bagay na yon dahil sa hindi patas na buhay at maaga akong namulat sa katotohanan na kapag natatakot tayong lumaban para sa karapatan natin, aabusuhin nila yon. Kaya naman, naging matapang ako para sa sarili ko at para na rin sa iba. Pero hindi ako naging mag-isa. Dahil kasama ko ang pinakamatalik kong kaibigan na naging kanang kamay ko na rin. At yun ay si Igo.
kasama ang iba pa naming tropa na katulad ko rin na inabuso at inapi. Igo, oras na. Pumasok na tayo. Sige na mga tropa, pasukin na natin ang bahay. Mag-ingat lang kayo ha. At huwag kayong pahalata. Susurpresahin natin ang kalbong nakatira dyan. Oo tol, kami na ang bahala. Basta, pag nagkagipitan, tumakbo na kayo at hayaan nyo na ako. Pero tol, hindi pwede yun, di ka namin iiwan. Basta gawin nyo na lang ang sinabi ko. Maliwanag ba? Sunod-sunod naman silang tumango ng mga panahong yun. At kanya-kanya na kaming akyat sa bakod at tumuloy na sa pagpasok sa malaking bahay. Nang makapasok na kaming lahat, dinampot na nila ang mga gamit na pwedeng ibenta. Habang ako naman ay hinahanap ang silid ng tao na nang-aabuso sa amin. At nang mahanap ko yun, malakas kong pinalo ang pinto para magising ang kalbo na pinagtrabahuhan ko kanina. Magandang gabi, bossing. Sarap ng tulog natin ah. Naistorbo ba kita? Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? At paano kayo nakapasok dito sa bahay ko? Malabo na ba ang mga mata mo, bossing? Kaya hindi mo makita kung sino ko? O sadyang ulyanin ka na? Ang tungkol sa pagpasok ko dito, simple lang. Gawain na namin to eh. Teka. Ikaw nga ba yan, Tanggol? Ako nga. Nagulat ka ba? Anong kailangan niyo sa akin? Kailangan? Madami. Madami kaming kailangan. Una, pera na dapat sa mga taong pinagod mo kanina. Pangalawa, pera uli. Maraming pera para mabalik namin ang pagod na sinayang nyo. Binigyan ko naman kayo ng sapat na pera. Sinahuran ko naman kayo. Anak ng putya, sapat? Sinahuran? Maghapon mo kaming binilad sa araw at pinagbuhat ng sako-sakong semento. Tapos sasabihin mo sapat yon? Ano magagawa namin sa 30 pesos? Pambili ng Yossi at soft drinks? Pero kung kulang man yung binigay ko, hindi niyo dapat pinasok ang bahay ko. At pwede niyo naman sabihin sa akin yung kinabukasan. Sa palagay mo ba maluloko mo kami, ha? Madami na kaming nakilalang mas higit pa naghahaman kaysa sa'yo. Hoy kalbo, kung ayaw mo masaktan, ibigay mo na yung perang dapat para sa nagtatrabaho sa'yo. At bakit ko naman ibibigay sa inyo yon? Dahil kapag di mo binigay, sisiguraduhin namin magtatanda ka sa gagawin namin sa'yo. Igo, tol. Masyado ka naman mabait eh. Diretsahin mo na. Para naman ilabas niya rin dapat niyang ilabas. Teka, anong ibig niyo sabihin? Huwag niyo akong sasaktan. Hindi ka namin sasaktan, kalbo. Basta ibigay mo lang yung kailangan namin. Para naman makatulog ka na ulit. Tapos kami naman, makauwi na. Sige. Oo, naibibigay ko na. Naroon sa may cabinet. May 15,000 ko doon. Kunin niyo lang lahat. Basta't wag niyo lang akong sasaktan. Ayos. Madali ka naman palang kausap, pinatagal mo pang hinayupak ang kalbo ka. Sige na, Igo. Kumuha ka doon ng 5,000. Tapos sumibat na tayo. Ano? 5,000 lang? Bakit di pa natin kunin lahat yun? 50,000 yun. Hindi, tol. Pinag-usapan na natin ang bagay na to, di ba? Kaya sige na. Kunin mo lang ang sapat na pera. Tapos sisibat na tayo. Matapos kong sabihin yon, matigas na tumango si Igo at sinunod niya ang sinabi ko. Matapos nun, pinauna ko nang lumabas ang mga tropa ko at naiwan pa ako doon. Itong tatandaan mo, kalbo. Habang nandito ko sa tondo, walang tulad mo ang mang-aabuso sa pagod ng mahihirap na tao. Kaya ayusin mo ang sarili mo. Dahil sa ginawa niyong ito, sisiguraduhin kong makukulong kayo. Hindi kami natatakot sa kulungan, kalbo. Dahil ilang beses na akong naglabas-masok dyan. Pero pag nakakalabas ako, inuulit ko pa rin ang ginagawa ko para mabawasan
ang mga taong katulad mo naghahaman. Kaya sa susunod, nauulit ka sa ginawa mong to. Sisiguraduhin kong hindi pwedeng hindi ka makakatikim sa amin. Humanda ka, Tanggol. Pagsisisihan mo ang ginawa mong ito sa akin. Bakit? Tatawag ka ng pulis? Papakulong mo kami? Gusto mo tulungan pa kita eh. Napakayabang mo. May araw ka rin, Tanggol. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Lagi akong handa, Kalbo, para sa mga araw na sinasabi mo. Wala akong kinatatakutan. Kahit na makipagkampi ka pa kay Satanas. Basta kapag may inaapi o inaabuso, nandito si Tanggol para bawian kayo. Labag sa batas ang ginagawa mong ito. Pananakot at pagnanakaw. Labag din sa batas ang ginagawa mo. Sweldong hindi sapat. Pang-aabuso ng mahihirap. Kung gusto mo, tumawag ka na ng parak ngayon eh. At magkasuhan tayong dalawa. Ano? Hindi man kita mapapakulong, Tanggol. Alam ko na may makakatapat ka rin. At pag dumating ang araw na yon, siguradong patay ka. Huwag mo akong tinatakot ng ganyan, tanda. Dahil kahit sino man niyang sinasabi mo, hindi ako tatayuan ng balahibo dyan. Tandaan mo yan. Matapos kong sabihin ang bagay na yon, tumalikod na ako at lumabas na sa bahay ng abusadong negosyante na parang walang nangyari. Habang sila Igo naman ay naghihintay lang sa akin sa labas. Anong ginawa mo, Tanggol? Bakit ang tagal mo lumabas? Tinakot ko lang ng konti yung kalbong yun para sa susunod hindi na uulit. Pero tol, ano ba balak mo sa perang to? Ibibigay natin yan sa mga kasama ko sa pag-extra kanina. Ngayong gabi din natin gagawin ang bagay na yun. Pero paano? Tulad na naman ba ng dati? Nakakatok tayo tapos iiwan natin sa harap ng bahay nila? Hindi, tol. Kayo mismo ang mag-aabot niyan sa kanila. Para kahit paano, alam nilang hindi tayo tulad ng iniisip nila. Kung ganun, tol, masusunod. Pagparte-partehin nyo yan. Umpisahan nyo sa bahay ni Aling Nelia. Hanggang sa pang-10 bahay. Sila yung mga nakasama ko kanina. At kapag may natira naman, ipang merienda nyo ng tropa. Eh ikaw, tol, anong gagawin mo? Hindi ka ba sasama sa amin? Di na, tol. Pupunta kasi ako ng presinto eh. At aaminin ko ang ginawa ko. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo madadamay dito. Ha? Teka, Tanggol, delikado ang gagawin mo. Baka makulong ka na naman. At ilang buwan ka na namang mananatili doon. Huwag kang mag-alala, Igo. Basta makikita nyo ako ulit. Sige na. Umpisahan nyo na. Lumalalim na ang gabi. Kayang-kaya ko na to. Eh, sige, tol. Pangako, pag di ka makakalabas dun bukas, itatakas ka talaga namin. Ano ka ba naman, Igo? Hindi na kailangan yun. Kaya ko ang sarili ko. Sige na. Mag-iingat kayo ah. Ikaw din, tol. Oo na, sige na. Madiin kong tinulak ang matali kong kaibigan. Ayaw pa sana niya akong iwan. Pero sinenyasan ko siyang umalis na. Kaya naman naglakad na ito palayo habang palingon-lingon pa rin sa akin. Nang makita ko na nakalayo na sila, binitiwan ko na ang 2x2 at ipinasok ko ang mga kamay ko sa magkabilaan kong bulsa at naglakad na din papuntang presinto. At doon, inamin kong pinasok ko ang bahay ng kalbong negosyante at inako ko rin na ako ang kumuha ng pera. At sinabi ko rin na may kakilala akong opisyal at yun ay si Tandang William. Anak ng putya. Ano na naman tong kalokohang pinasok mo, Tanggol? Gabing-gabi na. At pinatawag pa ako dito sa presinto. Relax. Kalma ka lang, Tanda. Kalma? Sira ulo ka talaga eh. Paano akong kakalma? Kung pati pagtulog ko na istorbo dahil pinatawag ako dito. At nandahil na naman sa'yo. Eh bakit kasi pumunta ka pa? Hindi naman kita pinapunta. Mag-isip ka din kasi. Kaano-ano ba kita? Pumunta ako dahil ipinatawag na naman ako. Sa 1 buwan, 7 beses ka nang naging laman ng kulungan.
Ano bang gusto mong mangyari sa buhay mo, ha? Bakit hindi ka magbago? At isa pa, Tanggol, ako ang sinabi mong kilala mo. Kaya ako ang pinapunta. Sinabi ko yun kasi wala naman akong magulang na pwedeng tawagan eh. At kapag nagbago naman ako, sinong sisingil sa mga taong gahaman ha? At halos hingin na lang ang pagod ng mga tao. Kayo ba? Ha? Ang mga pulis ba? Kung sanang nagagawa nyo lang baguhin ang sistema ng bayan natin, wala sanang tulad kung kailangan pumasok ng bahay ng iba para lang makuha ang salaping para talaga sa mga manggagawa. Pero Tanggol, labag sa batas ang ginagawa mo. Pwede namang i-report sa mga pulis yan. Kung sino man yung taong umaabuso sa pagod nyo. Tanda. Maraming beses ko nang ginawa yan eh. Pero ni isa, walang aksyong ginagawa. Kaya ako nang gumagawa para sa kanila. Ay, nako, Diyos ko. Ewan ko ba sa yung bata ka? Mahirap kang umintindi. Kasing tigas pa ng bakal yung bungo mo. Kung walang abusado, walang matapang na tanggol ang mabubuo. Sige na, malis ka na. Pabayaan mo na ako rito. Bahagyang pag-iling na lang ang ginawa ni Tandang William. Nang sabihin ko ang mga bagay na yon, matalim ko pa nga itong tinitigan at maya-maya lang, pumasok ito sa isang opisina at 5 minuto lang ang lumipas lumabas na ito at hindi na ako nilingon pa. Pero may 2 pulis na lumapit sa akin at pinaalis na ako. Ano? Teka, Chip. Bakit ako lalabas? Absuelto na ba ako? Sumagot ang isang pulis at sinabi nito na piniyansahan na ako ni Tandang William. Isa kasi siyang barangay captain na gustong mapalapit sa akin at pinipilit akong maging mabuti. Pero hindi ko kayang mangyari yon dahil marami pa rin sa tondo ang may balak buhaya na mahilig abusuhin ang kahinaan ng mahihirap. Nang gabi naman na yon, dumiretso ko pabalik sa hideout naming magtotropa. Nadatnan ko roon ang mga kasama ko na tulog maliban kay Igo. Tol, ba't gising ka pa? Tol, nandito ka na? Akala ko ba bukas ka pa ng umaga uuwi? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? O, tignan mo. Hindi pa umabot ng umaga, nandito na ako. Eh ikaw, bakit gising ka pa? Gabing-gabi na. Wala, Tol. Kasi nag-aalala ako sa'yo eh. Hindi kasi ako makatulog nang hindi ka namin kasama eh. Sus, wala ka bang tiwala sa akin? Hindi naman sa ganun. Sa dami man naman ang nakakaaway natin araw-araw, siguradong maraming galit sa atin. Kaya baka mapahama ka. Walang tutulong sa'yo. Igo, kaya ko sarili ko. Walang ibang taong makakagalaw sa akin. Siya nga pala. Nagawa mo ba yung pinapagawa ko? Oo, Tol. Ang saya nga ng mga tao eh. At sinabi namin na dahil sa'yo, kaya nabigay namin sa kanila yung dapat talaga ay sa kanila. Ano? Dapat di mo na sinabi yun. Dapat sinabi mo kayo ang may gawa nun. Hindi naman pwede yun, Tol. Kami, malilinis ang pangalan tapos ikaw sasabihin siga-siga, barumbado at matakaw sa gulong at bad influence sa amin. Hindi tama yun. Dapat, pare-pareho tayong magugustuhan ng mga tao. Wala naman akong pakialam kung magustuhan nila ako o hindi. Basta ang mahalaga sa akin, nakakatulong ako. Kahit hindi nila alam. Ay nako, Tol, kahit ano pang sabihin mo. Hindi ako papayag na kami lang ang iisiping bayani ng mga tao. Kasi ikaw naman talaga tong may gawa ng lahat eh. Ikaw ang utak nun. Kung hindi nga dahil sa'yo, baka barumbado pa rin kami hanggang ngayon. Tapos wala pa kaming silbi. Kaya hayaan mo na yun. Gusto ko, lahat tayo aangat. Oo na. Dahil pa sinasabi. Nangyari na rin naman yun eh. Kaya wala na akong magagawa doon. Ang mabuti pa magpahinga na muna tayo. Kasi bukas ng umaga, maglilibot tayo. Sige, Tol, pero bago yon, may sasabihin pa ako sa'yo. May sasabihin ka? Ano naman yun? Yung mga nanay at mga matatandang babae, pati rin mga bata, nag-abot sa amin ng pera para daw sa proteksyon nila. Ha?
proteksyon. Bakit niyo naman tinanggap? Wala na tayong bigas eh. Ay nako, ikaw talaga oh. Kaya nga ako humahanap ng extra para may makain tayo eh. Okay na yun. Nagkusang loob naman sila eh. Hindi naman namin sila pinipwersa para magbigay. Sige, nandyan na yan eh. Hindi naman pwedeng ibalik pa natin yan. Baka isipin bastos tayo. Oh, ano nang plano mo ngayon? Di protektahan ang mga dapat protektahan. Ano bang issue ng mga yan? Anong problema? Yung mga nanay. Halos pare-pareho lang ng reklamo. Bakit? Ano ba nirereklamo nila? Sabi, binubugbog daw sila ng mga asawa nila. Tapos ginagamit daw yung mga anak nila para mamalimos, para may pangsugal. O merong may pangsabong. Tapos, pag wala daw malimos yung mga bata, bubugbugin daw sila. Madadamay pati yung nanay. Anak ng... mga tinapurak ng lintik ang mga taong yun. Sige, bukas, yan ang lalakarin natin. Magpahinga ka na. Magbibigay ako ng malaking pasabog sa lintik na mga pasugalan na yan. Ano bang gagawin mo? Makikita mo na lang bukas. Kaya tara na, matulog na tayo. Sumunod na noon si Igo sa sinabi ko. Matapos nun, inilatag ko na rin ang karton kong higaan at natulog na. Kinabukasan, sinabi ko sa tropa ko ang plano ko. Pinuntahan namin ang mga bahay ng lahat ng nagbigay ng pera sa amin para sa proteksyon. At tag-iisa ko silang hiningian ng litrato ng mga asawa nila. Aba? Ang papangit ng mga to ha. Sira ulo pala sila eh. Hindi pa yata sila nakakatikim ng hagupit ni Tanggol. Sampulan na natin. Sige, kikilos na tayo. Dadaan muna tayo sa hardware ni Mang Goryo. Hihiram tayo doon ng gamit. Teka, anong ibig mo sabihin? Anong hihiram? Basta sumunod na lang kayo. Sige. Tara na mga tropa. Sa hardware tayo ni Mang Goryo. Magkakasama na nga kaming nagpunta sa hardware. Pumasok kami doon at sinabi ko sa kanila na dumampot ng martilyo. Kinausap ko naman si Mang Goryo. Nahihiramin namin ang mga gamit doon. At hindi niya naman kami pinigilan. Dumiretso na kami sa Madyungan at doon hinanap ang unang dalawang tatay na bibigyan namin ng leksyon. At doon nadatnan namin ng isa sa mga yon na sinasabing pinagsasasampal ang anak nito dahil sa 7 piso lang ang naibigay. Hayop na talaga ang ibang mga tao ngayon, no? Ginagamit ang sariling anak para makapagsugal lang. Tapos kapag walang naibigay na malaki, sasaktan nila. Anong klaseng amang hayop na to? Ano tol? Babasagin na ba namin ang bungo? Maghintay ka, Igo. May mas magandang gawin sa mga taon tulad nila. Hindi nila alam ang kahihiyan. Pues, ipararamdam natin yun sa kanila. Kung gano'n, anong gagawin namin? Maghanda kayo ng 5 lubid para sa dalawang to. Parurusahan natin sila para hindi na sila umulit. Habang ang 3 naman ay ireserba nyo sa samungan. Nandun yung 3 kumag na tatay. Pwede bang ibulong mo sa akin ang plano? Mas maganda kapag sorpresa. Kaya pumunta na kayo doon sa isang mesa. Bantayan nyo yung isang target. Ako nang bahala sa isang to. Kapitol. Sige na. Basta hintayin nyo lang ang una kong atake. Kapag nahuli ko na itong siraulong to, hulihin nyo na din yung binabantayan nyo. Sige, masusunod Tanggol. Tara, pwesto na tayo. Tumango lang ako sa mga sunod na sinabi sa akin ni Igo. Sunod nun, hinintay ko lang na umupo ulit ang tatay na pinapanood namin at doon ako sa likod nagbantay. Habang pinapanood ang mabibilis niyang kamay sa sugal, hinawakan ko naman ang balikat nito at doon nagsalita. Ba ayos ah. Mukhang paldo tayo ngayon tatay ah. Nang sabihin ko naman yun noon, sumagot siya pero hindi siya lumingon sa akin. Sinabi nito na oo nga. Malas lang ako pagdating sa mga anak ko na mga walang kwenta. Dahil dun, nagpantig ang mga tenga ko at walang sabi-sabi,
Hinataw ko ang lamesa kung saan sila nagmamadyong at ganun din ang ginawa ng mga tropa ko. Ano ha? Nagulat ka ba? Tarantado ka eh. Mga anak mo nagpapakapagod para may pansugal ka? Tapos sasabihin mo lang na mga wala silang kwenta? Ulul ka ba? Dahil sa sinabi ko, nagalit ang tatay na yon at tinanong pa kung sino ako. Tinatanong mo kung sino ako? Ako si Tanggol, ang magbibigay kahihiyan sa makakapal ninyong pagmumuka. At paparusahan ko kayo na hindi kayang gawin ng bulok na gobyerno natin. Dahil sa mga sunod kong sinabi, lalo pang nagalit ang taong yon. At akma sana akong susuntukin, pero itinaas ko sa balikat ko ang martilyo na hawak ko at tumingin sa taong nasa harapan ko nang walang takot sa mga mata. Kaya tumigil ito. Pinuntahan naman ako ng mga kasama ko at hinawakan nila ang lalaking yon. At sinabi kong ilabas nila ang dalawa habang naiwan naman ako sa pasugalan at itinaob ko ang lahat ng lamesa. Kayong lahat ng mga nandito, ayusin niyo ang buhay niyo at huwag na huwag niyong gagamitin ang mga anak niyo para lamang sa pagsusugal niyo. Hindi ako nananakot ha, dahil may isang salita ko. Kaya kung sino man sa inyo ang gumagawa ng bagay na yon, ako si Tanggol. At hindi ko kayo sasantuin. At isa pa, isipin nyo na wala akong galang. Pero sa pagkakaalam nyo, yung mga karapat dapat lang ang nire-respeto ko. Kahit gaano pa kayo katanda, pag may nagawa kayong kabaluktutan, itutuwid ko talaga kayo. At isang beses pa, hinampas ko ang martilyong hawak ko sa upuan. Pagkatapos nun, ay tuluyan na akong lumabas. Tol, ano bang balak mo sa mga hayop na to? Hubaran nyo at pahihiyain natin sila tulad ng ginagawa nila sa mga anak at asawa nila. Sige tol. O siya, sige mga kasama. Narinig niyo ang sinabi ni Tanggol. Talupan niyo na mga yan. Nang marinig ng mga katropa namin yon, hinubad na nila ang suot ng dalawang tatay at iniwan lang ang suot nilang panloob na pang-ibaba. O ngayon, itali nyo na sila. Bakit tol? Ano ba talagang gagawin natin? Basta gawin nyo na lang ang sinabi ko. Patitikimin natin ang mga yan para magtanda sila. Natakot naman ang isa sa mga tatay na nandoon at nakikiusap pa nga noon na pakawalan ko na lang sila at sigurado daw sila na magbabago na. Hindi kayo magbabago. Hanggat hindi kayo nakakatikim, hindi magbabago yung mga ugali nyo. Sige na, Igo. Bilisan nyo ng pagkakatali sa mga yan. Tapos, sasabungan naman tayo. Narinig niyo si Tanggol mga kasama. Bilisan niyo na. Kapag natapos kayong itali na mga yan, dalhin nyo sa poste. Itali nyo sila doon. Masusunod tol. Lagyan nyo na rin ng busal ang bibig. Tumango-tango ang mga kasama ko sunod nun. Kinuha ko ang lahat ng martilyong ginamit namin at ibinalik yon sa hardware. Sunod nun, nanghiram naman ako ng terador sa mga bata at kinapkap ko ang bulsa ko kung naroon pa ang mga holen ko. Ang mga yon ang dadaling ko sa sabungan. Tanggol, tapos na. Naitali na namin. Mabuti. Ngayon, sa sabungan naman tayo. Nanggigigil na akong makitang tatlong mga tatay na nandun. Pareho din ba ang gagawin natin parusa sa kanila? Hindi tol. Ipapalapa ako sila sa mga pulang langgam. Aray ko! Naririnig ko palang parang masakit na. Bakit? Gusto mo ba subukan? Oh, syempre hindi. Ito naman oh. Nagsabi lang naman yung tao eh. Kung ayaw mo pala, sabihin mo sa tropa na paikutan ng buong sabungan. May gagawin akong pasabog. Bakit? Magbobomba ka ba? May nakita ka bang bomba na hawak ko? Di ba tirador to? Eh anong gagawin mo? Manood ka na lang mamaya. Aba? Mukhang masaya yung gagawin mo ah. Oo naman. Dahil ipaparamdam ko sa kanila kung paano matalo ng walang bawi. At ano na naman ang binabalak mo, Tanggol?
Manggugulo ka na naman ba? Napalingon ako sa taong nagsalita. At nang makita ko kung sino yon, ngumiti na lamang ako. Bakit tanda? Pipigilan mo ba ako? Kung maaari, yun talaga ang gagawin ko. Subukan mo kung kaya mo. Hindi ka ba nagsasawa sa gulo, Tanggol? Kanina lang may ginulo ka. At ikaw na naman ang nireklamo. Bakit? Ipagtatanggol nyo ba yung mga sugarol na tao na yun? Ha? Na walang ibang ginawa kundi gamitin ng mga anak nila para lamang may ipangsugal sila. Yan ang hirap sa inyong mga nakaluklok eh. Hindi nyo kayang pigilan ng mga taong abusado. Kaya kung di nyo sila kayang disiplinahin, pues, ako ang gagawa nun. Alam namin na maraming mga tao ang ganyan ngayon. Pero, pwede bang huwag ka na mangimasok doon? Kung di ako manghihimasok, tanda, maraming bata ang matutulad sa amin na walang mararating sa buhay. Kaya sige na, umalis ka na, tanda, at wag mo na akong pakialaman. Pero wala ka rin pinagkaiba sa kanila. Kung ganyan ang gagawin mong paraan, pues paninindigan ko to. Demonyo sila. Kaya dapat, demonyo din ang pipigil sa kanila. Tanggol, maraming beses na kitang sinasabihan. Magbago ka na. Hindi ako magbabago ng dahil lang sa sinabi mo. Hindi mo alam ang kwento namin lahat. Hindi mo alam ang pakiramdam ng ganito. Kaya utang na loob, tanda. Gawin mo na lang ang mga dapat mong gawin. At huwag kami lagi mo nakikita. Tara na, Igo. Tara mga tropa. Tanggol! Tanggol! Bumalik ka rito! Kinakausap pa kita! Tanggol! Anak ng puta! Tinalikuran na naman ako! Hindi ko na pinansin pa ang pagtawag na yun ni Tandang William. Dumiretso na lang kami sa paglalakad hanggang sa nakaabot na kami sa sabungan. At tinignan ko ang natitirang litrato at nakita kong magkakasama lang ang mga walang hiya. Sige na, paikutan niyo na. Ako lalapit. Mag-iingat ka, Tol, ha? Sa ganitong lugar, siguradong kargado ang mga yan. Huwag mo na akong palalahanan pa dahil nakahanda ko. Kayo mag-ingat. Hindi natin alam, baka may mga sindikato dito. Sige, Tol. Salamat sa paalala. Mamaya, pag kumilos na ako, doon kayo gagalaw. Mabilis na tumango ang kaibigan ko at nag-umpisa na silang umikot at humanap ng pwesto habang ako naman ay lumapit sa mga tatay na nagsisisigaw pa dahil nakita kong may nananalo sa mga manok. Dahil doon, napagtanto kong puting manok ang tinayaan nila. Hindi naman ako nag-aksaya ng oras at agad kong kinuha ang tirador at isang holin na laging nasa bulsa ko. Kinargahan ko yon at maayos kong sinipat. At nang makakuha na ako ng pagkakataon, binitiwan ko ang bala at sakto na tumama yon sa ulo ng manok. Hala! Sapol! Paano ba yan mga tatay? Patay na ang manok nyo. Sayang naman. Pera na. Naging bato pa. Masamang lumingon sa akin ang magkakasamang tatay. At kinuwelyuhan pa ako ng isa at tinanong kung ano daw ang ginawa ko. Pero ngumiti lang ako at nagkibit balikat. Minsan talaga sa isang sugal na tatalo tayo. Kaya mga tatay, tanggapin nyo na lang. Ganun talaga ang buhay eh. Dahil sa mga sinabi ko, sinuntok ako ng isa sa kanila at sinipa ako sa sikmura. Pero hindi naman ako nagpatalo at tag-iisang sapak din ang nakuha nila. Yung ginawa nyong yan, ang nararapat lang sa inyo. Gagawa-gawa kayo ng anak, tapos gagamitin nyo lang. Anong klaseng mga magulang kayo, ha? Hindi sila sumagot sa sinabi ko. Maya-maya lang, nagulat ako dahil ang isa sa kanila ay may hawak na balisong. At hindi pa man ako nakakagalaw, ay mabilis ako nitong nasaksak sa tagiliran. Pasalamat na lang ako ng mga panahon na yon dahil hindi ito bumaon ng gusto. Abat! Sira ulo ka! Dahil sa inis ko ng oras na yon, sinipa ko ang maselang parte nito at mabilis kong hinugot ang balisong sa tagiliran ko. Napansin naman ni Igo na tagilid na ako
Kaya mabilis silang nagpunta sa gulo na ginawa ko. Tol, ayos ka lang ba? May tama ka. O tol, ayos lang ako. Maliit lang naman ang sugat to. Sige na, huliin mo na ang mga yan at bibigyan natin sila ng leksyon. Sige tol, pero sigurado ka bang ayos ka lang? Dumudugo ka oh. Ayos lang ako. Dapis lang to. Malayo sa bituka to. O sige, papaalalayan na lang kita sa isang tropa. Kami nang bahala sa mga to. Tumango ako habang hawak ko ang sugat ko sa tagiliran at isa-isa nilang tinalian ang mga tatay na sabongero. Inalalayan naman ako ng iba naming tropa at naglakad kami hanggang sa nakarating kami sa isang abandonadong warehouse. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung anong ginagawa ko sa mga tatay na walang kwenta at mapang-abuso sa mga anak. Igo, sabihin mo sa kanila na kumuha sila ng 3 bahay ng hantik dun sa puno ng mangga sa labas at itali nyo mga yan. Sige Tanggol, masusunod. Nang sabihin yun ni Igo, sunod-sunod na silang lumabas para gawin ang inutos ko, habang ako naman ay nakahawak sa sugat ko. Hindi naman yun ganun kalalim, pero tuloy-tuloy pa rin ang pag-agos ng pulang likido. Nakita niyo ba itong ginawa nyo? Ha? Titriplihin ko ang sakit na nararamdaman ko. Sinisigurado ko yan. Maghintay lang kayo. At mararamdaman nyo yung pakiramdam na hindi nyo pa nararamdaman sa buong buhay nyo. Sumagot ang isa sa mga kausap ko at tinanong ako nito kung bakit ko raw ginagawa ang bagay na yun sa kanila. Wala naman daw silang matandaan na may atraso sila sa akin. Sa akin oo, wala talaga kayong atraso. Pero sa mga anak at asawa nyo marami. Pinagtatrabaho nyo sila kahit kayo naman dapat ang gumagawa nun. Tapos, kapag nagkapera naman sila, kayo lang din ang makikinabang at ipinansusugal nyo. Ha? Tama ba yun, ha? Tama ba yun? Sumagot muli ang isa sa kanila habang pinipilit makawala. Sinabi nito na hindi naman daw dapat ako nakikialam doon dahil labas na raw ako sa bagay na yon. At inaamin ko naman na tama sila. Pero hindi ko kasi kaya na gaganunin nila ang mga bata. Ayaw ko rin na matulad sila sa amin. Oo, sige. Sabihin na nating labas ako sa buhay nyo. Hindi ko dapat kayo pinakikialaman. Pero kung ginagamit nyo na maayos sa mga kukote nyo, ha? Hindi nyo dapat sinasaktan ng mga bata pag wala silang maibigay sa inyo. Sa madaling salita, karapatan nyong magtrabaho para sa kanila. Hindi sila ang dapat magtrabaho para sa inyo. Galit ako sa mga tulad nyong abusado. Kaya sa gagawin ko, kapag hindi pa kayo nagtanda, sisiguraduhin kong doble sa triple ang gagawin kong pagpaparusa sa inyo sa susunod. Tumalikod na ako at hindi ko na pinakinggan ang mga sinasabi nila. Umupo na lang ako at hinubad ang damit ko para linisin ang sugat ko. Sakto namang dumarating sila Igo. Tanggol, nandito na lahat ng pinakuha mo. Sige Igo, alam mo nang gagawin dyan. Yes, Tanggol. Ako nang bahala dito. Nilapitan ni Igo ang mga tatay noon na nandoon. At tig-iisa niyang nilagyan ng bahay ng hantik ang loob ng mga damit nito. Maya-maya lang sumisigaw na sila. Pero pinabayaan lang namin ang mga yon at nagpatuloy lang ako sa paglilinis. Tol, anong oras ating pakakawalan ng mga hayop na yan? Pag natapos ko ng linisin ang sugat ko. Iba ka talaga, Tol. Nasaksa ka na, pero ang tapang mo pa rin. Sugat lang to, Igo. Ako si Tanggol. Sa bagay, pero iba ka talaga. Kaya bilib ako sa'yo eh. At ako naman, Tol, bilib din ako sa inyo. Salamat sa inyo kasi di nyo ako iniiwanan. Ay sus, nagdrama pa nga ni. Hoy, Tanggol, nangako tayo sa isa't isa. Walang iwanan hanggang kamatayan. Kahit impyerno, magsasama-sama tayo. Peperwisyoy natin doon si Satanas. Siraulo ka talaga. Pero Go, salamat talaga. Wala yun, ano ka ba?
Siya nga pala. Tungkol kay Mang William. Kinukulit ka pa rin pala niya hanggang ngayon. Wala, makulit talaga matandang yun eh. Kaya naiinis ako sa kanya eh. Siya lang yung tao nang ulit sa atin ng ganyan Kakaiba siya. Tama ka, kakaiba nga siya. Pero kinakainisan ko siya. Lalo na, darating lang siya para mangulit. At yun ang pinakaayoko sa lahat. Sa bagay, kilala ka namin. Alam naming ayaw mo talaga yung kinukulit ka Pero maiba ako. Taga-saan ba yung Mang William na yun? Ang pagkakaalam ko, taga-Samar yun si Tanda eh. Tapos hindi siya nanalo sa botohan. Kaya lumipat siya rito. At dito siya nanalo. Aba, mautak pala. Kaya wala akong tiwala sa kanya. Yang mauutak na taong yan, sigurado akong may bahong tinatago. Ganun ba ang nararamdaman mo sa kanya? Di naman tol. Sadyang ayoko lang makipaglapit sa mga dayo. Tapos kapitan pa siya. Alam mo naman na allergic ako sa mga taong nakaupo eh. Galit na galit ka talaga sa kanila, no? Bakit kayo? Hindi ba kayo galit sa kanila? Alam niyo naman kung anong ginawa nila sa atin nung maliliit pa tayo. Porque wala tayong pamilya, sinasaktan at tinataboy nila tayo palagi. Alam ko yun. At lahat kami rito galit sa kanila. Ang ibig ko sabihin tayong lahat. At mananatili yun hanggat hindi nagbabago ang batas para sa ating mahihirap. Kaya paninindigan lang natin to. Wala naman silang magagawa eh. Hindi nila tayo mapipigilan. Tama. Basta nasa katwiran tayo. Ipaglalaban natin yon. Sige na. Alisin mo na ang pagkakatali ng mga yun at baka matuluyan yan sa kagat ng langgam. Sige tol. Sandali lang. Ginawa ni Igo ang sinabi ko at pinanood namin ang mga tatay na gumugulong-gulong sa lupa at hindi tumitigil sa pagkati sa balat. Sana naman, maging leksyon na yan sa inyo. Ayokong lalapit ulit sa akin ang mga asawa nyo at ang mga anak nyo para magsumbong sa mga kawalang yaang ginagawa nyo. Dali-daling sumang-ayon ang mga yon at nangako sila sa akin na hindi na sila magsusugal pa at hindi rin mananakit ng asawa at hindi na nila gagamitin ang mga anak nila para makapaglikom ng perang pansugal. Siguraduhin nyo lang dahil sinabi ko sa inyo kanina na kapag hindi kayo nagtanda, doble pa sa triple ang gagawin ko sa inyo. Sige na, magsiuwi na kayo. Sunod-sunod na tumango ang mga tatay na yon at patakbong umalis, habang ako naman ay humarap kay Igo. Ngayon naman, papakawalan na natin yung mga taong tinali natin sa mga poste. Kapag hindi pa nagtanda ang mga yon, hindi ko na talaga alam. Grabe. Buti na lang hindi ako sugarol. Nakakatakot ka magparusa, tol Pasalamat nga sila, yun lang ang ginawa ko sa kanila eh. Hindi lang yun ang kaya kong gawin sa mga tarantadong tulad nila. Lakas mo talaga, tol. Kaya idol kita Parang ikaw, idol din naman kita eh. Pagkasabi ko nun, hinawakan ko ang balikat ng kaibigan ko at naglakad na ako. Sumunod naman sila kagad hanggang sa makarating na kami kung saan namin itinali ang dalawang tatay na hinubaran namin. Maraming tao naman ang nakatingin sa kanila at nagbubulungan. Ano tol? Kakalaga naman natin sila? Maya-maya, hayaan niyo muna silang mabilad sa araw. Bagay lang sa kanila yan. Mga wala silang kwente. Tol, tingnan mo. Si Tandang William Lumingon ako sa itinuro ni Igo. Nakita kong papalapit si Tanda habang nakatingin sa mga tatay na itinali ko sa poste. Hayaan mo siya. Paano kung sitayin ka na naman niya sa ginawa mo? Wala lang siya magagawa. Ilang oras nang nandyan ang mga yan eh. Sira ulo ka talaga. Diyan ako bilib sa iyo Kahit presidente pa siya ng Pilipinas, hindi ko siya katatakutan. Maya-maya lang, nasa harapan na namin si Tandang William. Nakasimangot ito at sa akin siya nakatingin. Tanggol, ano na naman bang kalokohan ito? Ano na naman to? Bakit tinali mo sila dyan? Nakikita mo naman, di ba? Ba't ka pa nagtatanong?
Kaya nga, bakit mo ginawa sa kanila to? Yang mga yan tanda, mga walang kwenta yan. Sila ang mga sinasabi ko sa yung ginagamit ang mga bata para mamalimos tapos ipansusugal nila. Pero bakit ganyan ang ginawa mo sa kanila? Ano bang gusto mong gawin ko sa kanila? Ha? Ipag-ihele pa sila? Pagsilbihan ko sila? Kaya di umaasenso ang Pilipinas eh. Dahil sa inyong mga nakaupo na hindi marunong umintindi sa nangyayari sa mga nasasakupan niya. Bakit ba palagi ang lalim-lalim ng pinag-uugutan mo? Ano ba nagawa kong mali sa'yo, ha? Bago lang naman ako rito, ah. Bago ka nga lang. Pero alam ko naman na lahat kayo pare-pareho lang. Matatakaw sa pera. At yun lang naman ang kailangan nyo eh. At wala kayong pakialam sa mga nasasakupan nyo, di ba? Hindi totoo yan, Tanggol. Huwag mo nila lahat. Anong hindi totoo? Utot mo. Hindi totoong lahat ng mga nanunungkulan ay katulad ng mga sinasabi mo. At hindi ako isa sa mga yon. Bakit hindi mo muna ako kilalanin? Bago mo ako husgahan. Tanda, wala akong oras sa'yo. Kaya pwede ba lubayan mo ako? Lulubayan kita kung hahayaan mo kung mapalapit sa'yo. Ano yun? Sabi ko nga lubayan eh. Tapos gusto mo pa akong mapalapit sa'yo? Dati ka bang pasyente ng mental, ha? Seryoso ako sa sinasabi ko, Tanggol. Kung gusto mong lubayan kita at pabayaan sa mga ginagawa mong to, hayaan mo kung mapalapit sa'yo. At kung tama ang pinaglalaban nyo, bibigyan ko pa kayo ng proteksyon. Kaya namin ang mga sarili namin, Tanda. At hindi namin kailangan ng proteksyon na sinasabi mo. Pag-isipan mo muna sinabi ko sa iyo, Tanggol. Dahil darating ang araw, nakakailanganin mo ang tulong ko. Hindi mangyayari yun, Tanda. Yan ang tatandaan mo. Sana, Tanggol. Sana hindi dumating ang araw na kakainin mo lahat ng mga sinabi mo ngayon. Aalis na ako. Hahayaan ko ngayon ang mga pinaggagawa ninyo. Tuluyan na ngang tumalikod si Tandang William. Pero sa loob-loob ko ng mga oras na yon, pakiramdam ko, dapat lang na humingi ako ng tulong sa kanya. Pero dahil mataas ang tiwala ko sa sarili ko, hindi ko ginawa ang bagay na yon. Sige na, pakawalan niyo lang mga yan. Tol, bago yun may sasabihin mo na ako. Ano ba yun? Sabihin mo na. Paano kung totoo mga sinabi niya? Baka pagkakataon na to para wala nang maging problema sa mga bawat kilos natin. Tol, kailanman hindi natin kailangan ng proteksyon ni Numan. Hindi noon at mas lalong hindi ngayon. Sigurado ka ba, Tanggol? Nakikita ko naman kay Tandang William na seryoso siya sa mga sinasabi niya eh. Bakit hindi natin siya bigyan ng pagkakataon? Igo, ayokong pagtalunan pa natin ang bagay na to. Kaya tama na. Sige na. Kalagan nyo na lang ang mga yan. Sige, Tol. Pasensya ka na. Hindi na ako kumibo sa mga sinabi ni Igo. Nanahimik na lang ako. Dahil sumasang-ayon talaga ako sa kanya noon na seryoso si Tandang William. Pero ayoko lang na mabali ang pinangako ko sa sarili ko na kailanman ay hindi kami hihingi ng tulong kahit kanino pa yan. Nang maalis naman sila sa pagkakatali, nagpakuha ako ng tubig para may mainom sila. Ilang oras din kasi silang nakabilad doon. Ano? Sana maging leksyon na sa inyo yan. Ayokong uulitin niyo pa ang mga dati niyong ginagawa. Gusto ko sa susunod na dadalaw ako sa inyo. May mga trabaho na kayo. At hindi na kayo magsusugal pa kahit kailan. Lumuhod ang dalawang tatay nang sabihin ko yun. At nangako sa akin na hindi na nga nila uulitin yun. Kaya ngumiti ako at sinabi sa kanilang sanay magbago na nga sila. Pagkatapos ng bagay na yon, umuwi na kami para magpahinga. Tol, pasensya ka na kanina ha. Wala yun. Pasensya ka na rin. Nakaka-proud ka, Tol. Kasi sa dalawang magkasunod na araw, dalawang problema na ang nasolve mo. Hindi lang naman ako eh. Kasi pati kayo nandun din. Kaya dapat mong sabihin dalawang problema ang nasolve natin. Oo, tama ka, Tol.
Oo nga pala. Naisipan kong maglibot bukas. Ano, sasama ba kayo? Oo naman. Ikaw pa ba? O siya bukas, bibisitahin natin ang mga tindera sa palengke. Hindi ko na rin alam ang nangyayari dun eh. Oo ba? Walang problema yan. Di ba? Mga tropa? Sabay-sabay na sumang-ayon ang iba pa naming mga tropa. At napangiti naman ako dahil doon. Kaya nang sumapit ang gabi, hindi na kami kumain at nagpatuloy na lang sa pagtulog. Kinabukasan naman nang magising ako, nakita ko naman si Igo na nagtitimpla ng 7 tasa ng kape para sa amin. Oh, ang aga yata natin tol ah. Oh, ikaw pala Tanggol. Magandang umaga sa'yo. Magandang umaga din. Ikaw na lang talaga ang hinihintay namin eh. Yung iba nasa labas, nag-iossi. Ah, ganun ba? Ano naman yung mga nakasupot? Pandesal tol, gusto mo? Oo naman, salamat. Kumain ka lang dyan. Ihatid ko lang sandali ang mga kape nila. Huwag mo nang gawin yan. Pinagtimpla mo na sila kaya dapat matuto silang pumunta rito. Sandali. Hoy, kayo dyan! Pumasok na kayo rito! Nakatimpla na ang kape nyo. Salamat tol. Tumango ako sa pagpapasalamat ni Igo. Maya-maya lang, pumasok na ang mga kasama namin. Pero may napansin ako. Kulang sila ng isa. Teka, nasaan si Burnok? Lumabas sandali. May titignan lang daw siya sandali. Ah, ganun ba? Bakit hindi niya na lang tayo hinintay? Ewan ko ron. O siya, sige, hayaan niyo na. Hintayin na lang natin siya bago tayo maglibot. Sabi niya naman, saglit lang siya eh. Kaya bago tayo matapos kumain ng pandesal at tumigop ng kape, nandito na yon. Tama ka, Igo. Basta hindi tayo aalis hanggat hindi tayo kumpleto. Oo naman. Teka. Ayan na pala siya oh. Napatayo ako nang makita ko si Burnok na dumudugo ang ulo. Agad ko tong nilapitan at tinanong ko kung ano ang nangyari. At ang sabi nito, may mga lalaki daw sa labas na nagsisiga-sigaan at nanghihingi ng pera sa mga tao para sa proteksyon. Nang pigilan niya raw ang mga to, binugbog daw siya at buti na lang daw nakakuha pa ito ng pagkakataon para makatakbo. Anak nang... Bakit naman kasi kumilos ka ng ikaw lang eh? Pumasok ka na ron, sige na! Gamutin mo na sarili mo! At titignan ko kung sino ang mga nag-aangas-angasan sa labas. Anak ng umagang-umaga. Gusto yata nilang makatikim sa'yo, tol eh. Oo, tol. Pag-aalmusalin ko talaga sila ng kamao ko. Ngunit imbis na pumasok noon ang isa naming tropa, nagmatigas ito at gusto pa raw niyang sumama para maituro ang sinasabi niyang grupo. O siya, sige. Bahala ka. Ano, tol? Rest ba ka na ba natin? Oo, tol. Tara na mga tropa. Habang inaalalayan nila Igo ang sugatang si Burnok, naglalakad lang ako sa harapan habang nakalagay ang mga kamay ko sa bulsa ng pantalon ko. Maya-maya lang, hinawakan ni Burnok ang damit ko at itinuro niya ang mga kumakain ng lugaw. Sa tingin ko, yan na mga sinasabi ni Burnok. Oo, yan yung tinuro niya kaya malamang sila na ngayon. Anong gagawin natin ngayon, tol? Tignan lang muna natin sila. Gusto kong makita kung anong gagawin nila. O siya, sige. Sabi mo eh. Sumunod naman ang mga kasama ko sa sinabi ko. Tumayo lang kami sa kabilang gilid ng daan habang pinapanood at pinakikinggan namin ang mga nagsisiga-sigaan. Manang, libre na lang kami rito ah. Huwag ka mag-alala. Sagot ka namin kapag may nanggulo sa'yo. Kami ang bahala. Sumagot naman ang manang na tindera ng lugaw at sinabi nitong hindi niya kailangan ng proteksyon dahil nandoon naman daw kami at nabanggit pa nito ang pangalan ko. Ano? Sino ba yung lintik na tanggol na yan? Bakit halos yata na nakakausap ko dito eh? Siya ang bukang bibig. May bitaw ba yung aso mo? Nagsalita ulit ang matanda at sinabi niya na hindi ako aso dahil malaking tulong ako sa lugar namin dahil nadidisiplina ng maayos ang mga tao. Bata pa raw ako pero madami na daw akong natulungan. Ano yan, Manang, ha? Superhero?
Nagsalita ulit ang Manang at sinabi nitong hindi nga daw ako superhero pero nasa pwesto daw ako ng kayabangan ko. Dahil hindi ako nananakit ng basta-basta, lahat may dahilan. Kahit sino pa yung tanggol na sinasabi mo, Manang, wala akong pakialam. Basta libre kami dito, tapos ang usapan. Hindi ko naman kayang makita na may masaktan pa at wala akong gagawin. Dahil sa nakita ko, hindi na ako tumahimik pa at nilapitan ko na ang mayabang na mataba. Hoy! Lalaking walang leeg at may tsoko na batok. Mukha yatang di na tama ang ginagawa mo ah. Kakain kayo, tapos di kayo magbabayad. Aba, that's bad. At sino ka naman ha? Tol, mukhang bagong salta to dito sa tondo ah. Bago nga lang kami. Pero kami ang maghahari dito. O bakit? May angal kayo? Umayos ka magsalita, taba. Baka tapyasin ko yung malaking bilbil mo. O ba't inuunsulto mo ba akong payatot ka? Huwag mong pakikialaman ang mga kasama ko, taba. Huwag mong sabihing malaki ang katawan mo. Baka magulat ka pag hinambalos kita. Baka bigla kang sumingaw. Ang angas mo naman masyado. Sino ka bang hayop ka? Hindi mo ako kilala? Halos lahat ng tao dito kilala ako, pero ikaw hindi. Saan ka ba lupalop sa tondo nakatira, ha? Wala ka nang pakialam doon. Ako si Tanggol, ang makakalaban mo kapag ginulo mo mga tao rito. Aha! Huh, ikaw pala si Tanggol ha? Mukha namang wala kang bitaw eh. Magsisiga-sigaan ka pa sa harap ko. Baka daganan lang kita dyan eh. Subukan mo, taba. Kung kaya mo. Yabang mong hinayupak ka. Mukha namang wala kang binatbat. Baka ikaw tong walang binatbat. Puro kolesterol ka lang naman eh. Hoy, Tuko! Huwag kang sumabat ha. Hindi ka ang kinakausap ko. Ako ba ang kausap mo? Pasensya ka na, di kita narinig eh. Bingi ka pala, siraulo ka eh. Hindi ako bingi. Masyado kasing mataba. Kaya parang hangin lang ang lumalabas sa bibig mo. Anak ka nang... Talaga bang iniinis mo ako? Ano pa sa palagay mo? Nainis yata ang mataba sa mga sinabi ko. Kaya naman, sinubukan ako nitong suntukin. Pero naiwasan ko yon. At doon na nga kami nag-umpisang nagkagulo. Hanggang sa nakahawak ako ng isang upuan. At ipinalo ko yun sa kanya. Napansin ko namang bugbog sarado na ang mga kasama nito. Habang ang matabang lalaki naman ay nakaupo. Habang basag ang labi. O ano? Ha? Hindi pa rin ba kayo magbabayad? O gusto niyong ipasuka ko sa inyo ang kinain nyo at ipakain ko ulit sa inyo? Ano? Oo na. Magbabayad na kami. Ang yayabang. Mga wala namang palang binatbat. Masyadong mahangin. Walang maibigay. Pwe? Kunin niyo ang bayad nila, Manang. At yung mga nasira namin, papalitan na lang namin kapag nakadiskarte kami ng pera. Tumango at nagpasalamat ang Manang at kinuha niya ang perang iniabot ng mataba. Matapos nun, tumayo na sila. Tandaan mo, Tanggol. O kung sino ka man, darating ang araw na pagsisisihan mo kinalaban mo ako. Hoy, taba. Wala sa bokabularyo namin na magsisi sa lahat ng ginawa naming hakbang. Kaya kung ayaw nyo sa susunod malumpo na kayo. Huwag nyo na subukan pang maghari-harian dito sa tondo. Dahil ang grupo namin ay walang sinasanto. Amin ang teritoryong ito. Hindi mo pa ako lubos na kilala, Tanggol. Hindi mo pa alam kung ano mga kaya namin gawin. Kaya wag mo akong susubukan. Kahit ano pa yung sinasabi mo, taba, wala akong pakialam dyan. Kahit kayang pang pumasok sa loob ng inidoro o kaya kaya mong pagkasay ng katawan mo sa maleta, wala pa din akong pakialam. Mahalaga sa akin ay huwag mo nang subukang magyabang pa dahil hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Sa'yo ko dapat sabihin yan. Dahil hindi mo din magugustuhan kapag nagseryoso kami sa kikipagbasag ulo. Huwag mo na akong pagbantaan, taba. Gawin mo na lang kung kaya mo.
Tinitigan lang ako ng masama ng taong nasa harapan ko. Matapos nun, tumalikod na sila habang dala ang sakit ng katawan na binigay namin sa kanila. Ang yayabang ng mga yun ah. Hanggang yabang lang naman ang mga yun eh. Kahit kasing laki pa sila ng isang kalabaw, hindi naman natin sila katatakutan. Sa bagay, tama ka. Pero Chong, iba ang pakiramdam ko sa isang yun. Bakit? Anong ibig mo sabihin? Habang tinitignan ko, Habang tinitignan ko kasi siya, tol, pakiramdam ko nahuhulog ako sa malalim na bangin eh. Asus! Natatakot ka na ba ngayon? Ha? Dinadaga ka na ba? Hindi no. Bakit naman ako matatakot? Bakit? Sino ba siya? Tama. At pare-pareho lang tayong tao. At kahit mula pa nun, wala tayong kinatatakutan. Kaya bakit tayo matatakot sa isang matabang tulad niya? Ibang klase ka talaga, tol. Kakaiba ka. Ako pa ba? Si Tanggol to, no? Si Tanggol! Oo na, si Tanggol ka na. Pero bago ang lahat, si Manang muna. Ay, oo nga no. Manang, ayos lang po ba kayo? Nagsalita ang Manang at sinabi nitong ayos lang daw siya. Nagpasalamat pa nga ito na walang tigil. At dahil tinulungan daw namin siya, ililibre niya raw kami ng lugaw. Walang bawian, Manang ha. Hindi kami tatanggi sa grasya. Wala pa kaming almusal eh. Tuwang-tuwa naman ang Manang at sunod-sunod pang tumango. Kaya naman, inayos na namin ang mga upuan at ipinaghanda niya na kami ng 7 mangkok ng lugaw. Nagpasalamat naman kami at nang matapos naman kaming kumain ay nagpaalam na kami at tumuloy na sa paglilibot. Tol, naisip ko lang, ayos din yung mga siraulong nagsisiga-sigaan sa tindahan ni Manang, no? Bago kasi umalis, nagbanta pa eh. Kahit bugbog sarado na. Ibang klase. Ganun talaga ang mga galaw-gaw kong kumilos. Sigurado ako, magiging banta yung mga hinayupak na yun sa lugar natin. Paano mo naman nasabi? Namimilit sila ng tao eh. Para bayaran sila. Para daw maproteksyonan nila. Di naman nila kailangan yun eh. Kasi kahit tayo lang nagagawa natin ang maayos ang trabahong inaangkin nila. Hayaan mo, tol. Sa susunod na makita namin sila at ginagawa ulit yung kanina, sisiguraduhin naming iiyak sila na parang nabugbog na tuta. Hindi, tol. Hindi na tayo ulit maghihiwa-hiwalay sa tuwing gagawa ng aksyon. Ayokong may isa na naman sa atin na matulad kay Burnok. Ibig ba't sabihin nito? Balik na tayo sa dati? At magpapatrol na tayo araw-araw? Tama ka, tol. Namimiss ko na rin kasi. Yes! Sa wakas! Thank you, Burnok. Kung di dahil sa'yo, di pa tayo babalik sa dati. Sabay ng pagkasabi niyang yon, ang paghalik niya sa pisngi ng isa naming tropa na si Burnok. Kaya naman napangiti ako at napailing. Kahit kailan talaga siraulo ka. May dugo pa yan, oh. Masaya lang, tol. Nung mga nakaraan kasi, hindi ka na namin kasama sa pagpapatrol eh. Gawa nung umi-extra ka magtrabaho eh. Pero ngayon, ayan, balik na ulit sa dati. Kaya masaya lang ako. Sigurado ako sa nakita ko kanina. Hindi pa rin magtatanda ang mga yon. Sa bagay, tol, kita naman. At rinig na rinig ko sa pagbabanta nila kanina na hindi pa dun matatapos ang gulo natin sa pagitan ng grupo niya at grupo natin. Malas lang niya at tayo ang nakaharap nila. Dayo lang sila dito, kaya wala silang karapatan na magsiga-sigaan dito. Speaking, tol, ayan na naman yung mga demonyo. Bugbog sarado pa lang kanina. Nang aapi na naman ng mas bata, tignan mo. Pagtingin ko sa sinasabi ni Igo, nakita ko nga na nanggugulo sila ng mga batang naglalaro ng bola. Binutas nila yon habang nag-iiyakan na ang ibang bata. O ba't? Mga siraulo talaga mga dinamuhong putik na to ha. Ang sarap ipukpok sa pader. Hoy, mga berdugo! Kanina matanda. Ngayon naman mga bata. Hindi ba kayo nadala kanina? Tignan mo nga naman. Nandito na naman ang grupo ni Tanggol. Pinalinindigan mo ba ang pangalan mo, ha? Tanggol. Tagapagtanggol. Hoy, taba. Hindi sa pinaninindigan ko ang pangalan ko.
Gusto ko lang kasi na malaman nyo na walang asong ulol na dapat maghari-harian dito sa tondo. Oo, tama si Tanggol. At saka ano bang problema nyo sa pangalang Tanggol At tignan naman bakit ikaw ba? Ano ba pangalan mo? Nang itanong yon ni Igo, may isa sa mga kasama nito ang nagsalita at sinabi nitong Damulag daw ang pangalan niya. Nagtawa na naman kaming lahat nang marinig yun. Ano? Damulag? Baho naman ang pangalan mo. Parang kalabaw na matagal nang nababad sa putikan. Ano to? Sino naman sa inyo? Sorry po. Ano naman sa inyo? Kung yun ang pangalan ko, may problema ba? Wala naman. Paano ba naman kasi? Sorry po. Wala naman. Paano ba naman kasi? Issue sa'yo ang pangalan ni Tanggol. Pero mas malala pala ang pangalan mo. Damulag. Nang sabihin niyo ni Igo, hindi na makatingin sa amin ng diretso ang mayabang na si Damulag. Kahit mga batang kanina ay umiiyak, ay natawa na din. Doon lamang kasi nakarinig ng mabahong pangalan na katulad ng sa kanya. Umalis na tayo dito mga kasama. Bad trip! Teka. Bakit kayo aalis, Damulag? Hindi mo pa kami tapos patawanin eh. Damulag mo, di ba? Teka. Bakit aalis na kagad kayo, Damulag? Hindi mo pa nga kami tapos patawanin eh. Damulag pangalan mo, di ba? Ano apelido mo? Damulag? Buisit! Teka, Tanggol. Baka naman Damulag eating grass. Baka kaya ganyan siya kataba kasi hindi niya tinigilang kainin ng mga damo sa bakuran nila. Ayan, lumobo. Tumigil na kayo Parang alam nyo. Sorry po. Tumigil na kayo Para alam nyo, hindi damo kinakain ko. Baka magulat kayo pag nalaman nyo. Sige nga kung di damo. Baka talahib, tama ba ako? Sa laki mong yan, sigurado akong busog na busog ka palagi. Baka nga, tol. Tignan mo itsura lalong pumangit. Okay ka ba, pre? Hindi na nagsalita pa si Damulag. Pagkuyom na lang ng kamao ang nagawa nito at sinabi niya sa mga kasama niya na sisibat na sila. Hindi naman sila gaanong nakalayo. Nakita ko pang binatukan niya ang isa sa mga kasama niyang nagsabi ng pangalan niya. Tol, napikon mo yata. Di siya pwedeng itapat sa atin. Kung ganun kaikli ang pasensya niya, nakakahiya lang siya. Pero ayos ang naisip mo kanina. Bagay naman sa kanya. Damulag eating grass. Ayos, English pa yun Yun ang biglang pumasok sa utak ko Pero nakita mo, ang laki ng epekto sa kanya, di ba? Nasarado ang bibig hindi nakapagsalita natamimi Loko ka, babawian ka nun, lagot ka. Ayos lang, tol. Sagot mo naman ako Hindi mo naman ako pababayaan, di ba? Aba, syempre naman. Basta laban ng isa sa atin, laban ng lahat. Kumbaga all for one and one for all. Kahit sino pa yun, hindi natin aatrasan. Salamat, tol. Okay, mga bata, umuwi na kayo. Doon na lang kasi kayo maglaro sa tapat ng bahay nyo. Baka balikan pa kayo ni Damulag dito Hayaan nyo mga bata. Kapag nakadiskarte ako, papalitan ko ang bola nyo na sinira ng Damulag na yon. Sa sinabi kong yon, masayang nagpasalamat ang mga bata at sabay-sabay silang tumakbo para umuwi na. Tanggol, ano pa ng balak mo sa mga yon, tol? Kila Damulag ba? Oo, tol. Sa kanila nga. Hindi naman kasi pwedeng hayaan lang natin silang magari-harian dito sa tondo. Huwag kang mag-alala, Igo. May naisip ako at sisiguraduhin ko na hindi rin tatagal at aalis sila dito at babalik kung saan man sila lupalop ng galing. Hindi ko talaga maisip kung paano sila kumuha ng lakas ng loob para manggulo rito Hindi mo na nila inalam na may higit na malupit na grupong haharap sa kanila. At tayo yon. Kaya nga malaking pagkakamali talaga nila ang paggalaw sa mga tao dito. Kaya mula ngayon, sila ang pagtutuunan natin ng pansin. Di natin hahayaang guluhin nila ang mga taong nananahimik sa lugar natin. Huwag kang mag-alala, tol.
Hindi kami magpapabaya. Kami nang bahalang magmasid sa grupong yun at ipapaalam namin sa'yo kagad. Salamat, Tol ah. O siya, tara na. May pupuntahan tayong tao. Ha? Sino naman, Tol? Si Tandang William. Oh, bakit naman? Para saan? Oras na, Tol. Para ibaba ko ang pride ko. Kahit mga siraulo tayo, kabutihan pa rin ang nakatanim sa isip ko. Kaya kailangan natin ng malakas na koneksyon para hindi makapanggulo ng malalayang si Damulag na yan. Ay, sige, Tol. Basta desisyon mo. Walang aangal sa amin. Nang mga sandalingang yun, nakapag-isip-isip na ako. Doon ko napagtanto ang lahat ng sinabi ni Tandang William. Nakakainin ko talaga ang lahat ng mga sinabi ko. At hindi nga siya nagkamali dahil ako na mismo ang lumapit sa kanya. O ano to? Bakit kayo nandito? Tanda. Gusto sana kita makausap eh. Kung may oras ka. Meron naman. Bakit? Ano ba sadya mo? Patunayan mo ang sarili mo sa amin, Tanda. Kung gusto mo talagang pagkatiwalaan ka namin. Iba ka rin bata ka, no? Ako pa talagang kailangan magpatunay. Ikaw ang gustong mapalapit sa akin, di ba? Kaya dapat ikaw ang magpapatunay. Sige, Tanggol. Ano bang gusto mong gawin ko? Tulungan mo akong paalisin ng mga dayo rito na nagsisiga-sigaan. Aba teka, dayo? Oo, Tanda. May mga berdugong siraulong bagong salta rito sa lugar natin. At 2 beses na namin silang nakitang may ginugulong tao. At ngayong araw lang yun ha. Kita mo na, kapitan ka. Pero hindi mo alam kung ano nangyayari sa nasasakupan mo. Hindi naman kasi ako CCTV. Na lahat ng lugar dito ay nakikita ko. Sige, huwag mo nang pansinin ang sinabi ko. Basta, kung gusto mong palapit sa akin, tutulungan mo kami. Okay, sige. Basta ipangako mo sa akin na hayaan mo na ako na mapalapit sa'yo. Oo na, Tanda. Basta ipangako mo din na gagawin mo ang lahat. Mapaalis lang ang mga yon. Sige, huwag kang mag-alala. May isang salita ko. At gagawin ko ang lahat ng mga salitang binitiwan ko. Kung ganun, aalis na kami, Tanda. Basta siguraduhin mong tutupad ka sa pinag-usapan natin, ha? Oo, Tanggol. Pinapangako ko yan. Tsaka nga pala, pwede bang huwag mo na akong tawagin Tanda? Kung di mo ako kayang tawagin Kapitan, kahit William na lang. Pag-iisipan ko, Tanda. Matapos kong sabihin ang mga yon, umakbay na ako kay Igo at lumabas na. Sunod nun, dumiretso kami ng palengke para bisitahin ang mga matatandang lagi naming tinutulungan sa pagbubuhat. Pero hindi ko naman inaasahan na sa pangatlong pagkakataon, magkukrus na naman ang landas namin ni Damulag. Anak ng... Bakit parang ang malas naman yata ng araw ko at palagi kitang nakikita? Ikaw pa talaga may lakas ng loob na magsabi ng bagay na yan, ha? Lakas ng apog mo. Ang tapang lang magsalita eh. Bokya naman sa bugbugan. Manahimik ka dyan, Toko ah. Hindi naman ikaw ang kausap ko eh. Ayokong manahimik. May magagawa ka ba? Ha? May bibig ako. Kaya gagamitin ko yung kahit anong oras kong gustuin. Eh di putulan natin yung dila mo. Tingnan natin kung makakasabat ka pa. Subukan mong galawin ang kaibigan ko, Damulag. At makikita mo kung gaano ka-demonyo ang nasa harap mo ngayon. Sus, hanggang sa salita ka lang naman eh. Hanggang salita ba yung tawag sa lambugbog sa'yo kaninang umaga? Sinuwerte ka lang nun. Hindi ako naniniwala sa swerte, Damulag. Kaya imposible akong kapitan nun. Ang sabihin mo, mahina ka lang talaga. Anak ng... Subukan mong ulitin yung sinabi mo. Alin? Yung mahina ka lang? Dahil sa pag-ulit kong yun, bigla akong sinapak ni Damulag at hindi ko yun napansin. Pero, nang lumingon ulit ako sa kanya, may napansin akong kumislap na kulay pula sa mga mata niya. Pero hindi ko yung pinagtuunan ng pansin at gumanti ako ng sapak. Kaya, nag-umpisa na kaming nakagawa ng gulo.
Hanggang sa umabot na. Sa tagilid na naman sila at nakahiga na si Damulag sa sahig habang ako ay patuloy pa rin ako na sumusuntok sa kanya. Mayabang ka no? Ano? Lumaban ka! Lumaban ka, taba! Laban! Ano? Basura ka lang! Tanggol, tama na! Baka mapatay mo yan! Dapat lang sa kanya yan, dahil wala siyang kwenta! Tama na! Tumigil ka na, tol! Dahil sa pagpigil sa akin ni Igo, natauhan ako. At tinigilan ko na si Damulag. Kaya naman tumayo na ako at tinitigan ito. Sa susunod na magkikita tayo at uunahan mo ako ng pagsapak, hindi lang kita pahalikin sa lupa. Sisiguraduhin kong ibabaon pa kita. Tama na yan, tol! Umalis na tayo! May mga paparating na tanod, oh! Dahil sa sinabi ni Igo, mabilis kong sinabihan ang mga kasama namin na tumakbo na. Kaya naman, sabay-sabay na silang umalis at naiwan ako. At dahil sa inis ko, sinipa ko pa si Damulag bago ako sumunod sa mga tropa ko. Tol! Napuruan mo yata si Damulag! Inunahan niya ako eh. Nakita niyo naman, hindi ko naman siya sinaktan, di ba? Pero tol, halos magdugo na ang buong bunganga ni Damulag, pati yung ulo niya. Wala akong pakialam. Basta inunahan ako, hindi pwedeng hindi ako gaganti. Pero kasi tol, masyado kang naging maras kanina at halos mapatay mo na yung tao. Teka nga tol, kinakampihan mo ba si Damulag ha? Hindi naman sa ganun tol, ang akin lang. Parang ano kasi, basta, parang iba ka kanina. Kadalasan naman kapag pumapasok tayo sa gulo, kapag nakikipagrambulan tayo, hindi mo pinupuruan ang kaaway mo, pero kanina, parang ibang tao ka. Grabe, nanlilisik yung mga mata mo, parang blanco ka na eh. Ganun ba? Pasensya ka na tol. Pasensya na kung di ko napigilan ang sarili ko. Napakabigat kasi ng dugo ko sa kanya eh. Kaya ganun na nangyari. Ayos lang tol, naiintindihan ko naman. Baka nga mabigat lang ang loob mo sa kanya, kaya nagawa mo sa kanya yun. Ang ayoko lang kasi, dayo lang siya dito, pero ang yabang niya na kagad. Ginawa ko yun sa kanya para alam niya na hindi uso rito ang nagpapanggap na malakas at nagsisiga-sigaan. Naiintindihan ko tol. Nagpatuloy ang pag-uusap namin hanggang sa lumipas ang ilang oras at may taong dumating. Bakit ka nandito, tanda? Nagawa ko na ang sinabi mo, Tanggol. Kanina lang, nung nagkamalay si Damulag, dahil sa bugbog na ginawa mo, sinagot ko na ang pamasahe nila at pinauwi na sila sa probinsya nila. Ano? Kung ganun wala na sila dito? Oo, tama ka. Sa totoo lang, hindi ko gawaing magpalis ng tao. Pero dahil nangako ko sa'yo, ginawa ko talaga. Oh, kung ganun naman pala. Sige, thank you. Makakaalis ka na. Hindi lang yun ang sinadya ko rito, Tanggol. Kung hindi lang yun, ano pa? Hindi ordinaryong tao si Damulag. Ano ba pinagsasabi mo, tanda? Anong hindi siya ordinaryo? Dahil ba may lahi siyang kalabaw? Hindi ako nagbibiro, Tanggol. Kanina bago siya umalis, nag-iwan siya ng isang pagbabanta. Nababalik daw siya at guguluhin nila ang lugar natin. Oh, dahil doon natakot ka na. Mahina ka pala, tanda eh. Hindi ako mahina, Tanggol, para sa pagkakaalam mo. Nanggaling din ako sa katayuan mo noon. Nagbago ako dahil sa isang taong nagsabi sa akin na kaya kong gawin lahat ng pagbabagong gusto ko kung dadaan ako sa maayos na proseso. Ano naman ngayon? Di naman ako nagtatanong eh. Seryosohin mo ito, Tanggol, bago pa man tayo mapahamak. Sige, diretsahin mo na ako. Galing ako sa probinsya at dati akong basagolerong tulad mo. May taong kumupkup sa akin at may alam siya tungkol sa mga medalyon at sandata na panlaban sa mga aswang. Teka. Huminto ka muna. Paano namang nadamay dito yung mga aswang? Kwentong barbero lang yung mga yan eh. Panakot lang sa bata yan. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan-ganyan. Hindi sila bastang kwentong barbero lang. Totoo sila, Tanggol. Ano naman ang kaugnayan nung kinadamulag?
Dahil sa medalyong suot ko, naramdaman ko sa katauhan niya na may dugo siya ng isang uri ng aswang. Anak ng putya. Tanda, masyado kaya natang nawiwili sa pagbabasa ng comics At pati sa totoong buhay, sinasabi mo na, nadadala mo na. Seryosohin mo nga mga sinasabi ko, Tanggol. Dahil mapanganib ang mga aswang. Mag-isip ka ng maayos. Isipin mo kung bakit na lang silang biglang dumating sa lugar natin. At kapag nagawa mo na yon, bukas ang pinto ng bahay ko. Puntahan mo ako dun at may ibibigay ako sa'yo. Hindi ako nakakibo dahil sa seryosong pagsasalita ni Tandang William. Kahit ang mga kasama ko ay nagbubulungan na rin, habang si Igo naman ay may pag-aalala sa muka. Maya-maya lang, umalis na rin si Tandang William, habang ako naman ay tahimik lang, habang kinaklaro lahat sa utak ko. Tol, naniniwala ka ba kay Tandang William? Di ko alam, Igo. Masyadong mabilis ang mga nangyari. Pero tama naman siya. Bigla na lang sumulpot sa lugar natin sila Damulag. At nagsigasigaan pa. Siguradong may dahilan ang mga yon. Kahit nga ako, Tol Gusto na din maniwala kay Tandang William. Pero di ba, wala namang masama kung kahit ngayon lang pakikinggan natin siya. Yan nga ang pinag-iisipan ko ngayon, Tol Paano kung makapagdesisyon ka na? Anong gagawin mo? Ewan, Tol. Naguguluhan pa rin ako sa sarili ko. O siya, sige. Hahayaan na muna kitang makapag-isip-isip, Tol. Salamat, Tol Mabuti pa, mag-asikaso na muna kayo ng kakainin para mamayang tanghali. Gusto ko muna kasi mapag-isa. Walang problema, Tol. Lalabas muna kami ng tropa. Tumango na lamang ako sa sinabing ni Igo, habang ako naman ay naiwang nakatingin sa malayo at nag-iisip. Paano kung tama pala si Tanda? Baka manganib ang tondo. Paano kung sa pagbabalik ni Damulag, hindi na siya nag-iisa? Nakakainis. Bakit ba umabot ako sa ganitong kalagayan? Nakakaurat na talaga. Matapos ng pagkausap ko sa sarili ko, nakapagdesisyon akong pagkatiwalaan na si Tandang William. Kaya naman tumayo na ako sa kinauupuan ko at naglakad palabas para puntahan si Tanda. Oh, nandito ka na kagad. Ang bilis naman. Magtitiwala ako sa iyo ngayon, Tanda. Totoo man o hindi ang mga sinabi mo, gusto ko pa rin protekta ng mga tao dito. Oh, sige. Sabihin na nating siga-siga nga ako at mahilig sa basag ulo. Pero ayokong may nasasaktang tao na mga inosente. At yan ang dahilan kung bakit pinipilit ko mapalapit sa'yo. Alam ko kasi at ramdam ko sa'yo na mabuti kang tao. Maras man ang ginagamit mong paraan, pero maraming tao ang nagbabago ang buhay nang dahil sa'yo. Ngayon, Tanda, sabihin mo sa akin kung anong gagawin ko para mapigilan si Damulag. Teka lang, hintayin mo ko. Umalis sa harapan ko si Tandang William at pumasok ito sa isang maliit na silid. Ilang sandali lang ay lumabas na ito at may bitbit itong isang maliit na bag at inabot niya yon sa akin. Ano naman ang gagawin ko rito, Tanda? Buksan mo, Tanggol, para makita mo. Ginawa ko ang sinabi niya at doon may bagay na tumambad sa akin. 2 kulay gintong asero na may tatak na maliit na krus. Para saan ang mga nakil na to o asero? Magagamit mo sandatayan, Tanggol. Isinusuot yan sa kamay. Alam kong sinusuot to sa kamay. Pero bakit mo to binibigay sa akin? Para nga gamitin mo sa pakikipaglaban. Kung sakaling makaharap mo nga ulit sila Damulag. Kapag gamit mo yan sa mga aswang, sigurado mag-iiwan yan ng marka sa parteng pagsusuntukan mo. At habang buhay nilang iindayin ang sakit. Kung ganun, ang angas pala nito. Tanggol, kung gusto mong gamitin yan para sa mga taong gusto mong protektahan, sana hindi mo yan gamitin sa kasamaan.
dahil mawawala ang bisa ng kapangyarihan niyan. Huwag ka mag-alala, tanda. Tulad ng sinabi ko sa'yo, siga lang ako. Pero may malasakit pa rin ako sa kapwa ko. May puso ako. Mabuti kung ganun. Dahil dyan, siguradong magkakasundo tayong dalawa. Aalis na ako, tanda. May dadaanan pa kasi ako eh. Sige, Tanggol, mag-iingat ka. Tumalikod na nga ako ng mga oras na yon. Ngunit bago pa man ako tuluyang makalabas ng bahay niya, tinawag niya ako ulit at lumingon naman ako. Tanggol, hihintayin ko ang araw na Mang William na ang itatawag mo sa akin at hindi na tanda. Ngumiti na lang ako sa sinabing yun ni Tandang William at tuluyan na nga akong lumabas. Sa totoo lang, wala naman talaga akong ibang pupuntahan ng mga panahong yun. Naiilang lang kasi ako sa tuwing kumakausap ako ng taong dating kinaiinisan ko. Kaya naman, nag-ikot na lang ako sa lugar namin at hindi na muna umuwi. Lumipas na rin ang maraming oras at bawat nadadaanan ko naman na mga tao ay nginingitian ako. Hindi kasi katulad ng ibang taong siga sa kasalukuyan. Ako kasi, yung tipong siga na gusto ng lahat. May respeto ko sa kanila at ganun din sila sa akin. Maya-maya lang, nakasalubong ko naman ang kaibigan kong si Igo. Tol, halos maggagabi na. Saan ka ba nagpunta? May pinuntahan lang ako, Tol. Ganun ba? O tara na, umuwi na tayo. Nakahanda na ang hapunan eh. Sige, Tol. Alam mo bang dahil sa paghahanap namin sa'yo, hindi kami kumain ng tropa? Dahil wala ka eh, nag-aalala kasi kami. Dahil sa sinabi ni Mang William, naging praning kami, Tol. Ano ba kayo? Sa akin mag-aalala kayo? Pabira kayo. Parang di niyo naman ako kilala. Kayang-kaya ko ang sarili ko kahit nag-iisa ako. Pero iba pa rin pag magkakasama ang tropa. Mas madali tayong nakakalaban at hindi natatalo. Tama ka naman. O siya, tara na. Tama na ang daldal mo, dami mong alam eh. Ito naman oo. Naglakad na nga kami pauwi ng mga panahong yon. Pagdating sa bahay, isinabit ko ang bag na galing kay Tandang William at sabay-sabay na kaming kumain. Lumipas na naman ang ilang araw at gabi. Wala pa rin kaming nababalita ang gulo. Hanggang sa dumating ang gabing hindi ko inaasahan. 8:00 yun ng gabi. Nang mapadaan ako sa simbahan, nagpaiwan si Igo sa labas para magyosi. Habang ako naman, suot ang bag na may lamang gintong asero, ay pumasok ako at lumuhod sa harap ng altar. Panginoong Diyos na makapangyarihan, lumalapit po ako sa inyo na may pagpapakumbaba. Minsan lang po ako lumapit sa inyo, Panginoon. Sana po patawarin niyo ako. Patawad po sa lahat ng pagkukulang at kasalanan ko. Oo, Panginoon, inaamin ko. Hindi po ako perpekto. Pasagulero ako. Mahilig sa away. Nagsisiga-sigaan. Pero tao lang ako na madalas pong nagkakamali. Sana gabayan niyo po ako sa anuman dilubyong paparating, Panginoon. Kung may gulo man po na darating sa lugar namin, bigyan niyo po ako ng tapang na hindi padalos-dalos at karunungan na hindi makasarili. Gawin mo akong pader na magpoprotekta, hindi sandatang mapanakit. Gabayan mo ang mga kababayan ko, Panginoon. Ilayo niyo po sila sa kapahamakan at takot. Turuan niyo po akong maging ilaw sa dilim at pag-asa sa kaguluhan. Sa inyo po akong lubos na nagtitiwala, Panginoon. Kayo po ang aking hari at aking tagapagligtas. Magpakailanpaman. Amen. Nang matapos ako sa pagdadasal, nakaramdam ako ng init sa aking katawan at kaba. Pero hindi ko pinansin ang mga bagay na yon. Lumabas na lang ako ng simbahan. Anong ginawa mo sa loob, Tol? Anong ginawa ko sa loob ng simbahan?
Eh di kumain. Grabe ka naman. Nagtatanong ako ng maayos sa'yo eh. Tol, simbahan to. Anong gagawin ko sa loob ng simbahan? Eh di magdadasal ako. Nagdasal ka. Oh, alam mo naman pala eh. Tapos magtatanong ka pa. Maka-Diyos ka na pala ngayon, tol ha. Teka, patingin nga. Hala, wala ka lang ang sungay, tol. Naputol na. May pakpak ka lang ngayon tapos may ganun ka pa sa ulo, yung bilog. Sira ulo. Ginawa mo pa akong si Satanas ha? Biro lang naman. Ngunit habang nag-uusap kami ng kaibigan ko, malalakas na sigawan naman ang narinig namin. Napatingin kami sa pinagmumulan ng napakaraming sigaw at patakbong pumunta doon. Anak ng tokwa! Ito na yata ang sinasabi ni Tandang William. Anong gagawin natin, tol? Tawagin mo ang tropa. Ilikas sa ligtas na lugar ang mga tao at ako na ang bahala sa mga to. Sige, tol. Masusunod. Nang makaalis na si Igo, agad ko namang kinuha ang 2 kulay gintong asero sa maliit na bag na pinaglagyan ni Tandang William at tumakbo ko. Hoy kayo dyan, mga anak ng teteng! Ano bang problema niyo talaga ha? At ang hilig niyong manggulo ng nananahimik na lugar? Talagang ang pinaninindigan mo, ang pangalan mong tanggol ano? Tama si Tandang William. Babalik ka nga para manggulo. At mas madami pa talaga kayo. Sinasabi ko na sa'yo, hindi ka kasi naniwala nun eh. Akala mo ba, palalampasin ko ang pambubugbog mo sa amin noon? Huwag kang mag-alala, Damulag. Kung hindi mo man yung palalampasin, pues, dadagdagan ko naman. Nagulat ako nang matapos kong sabihin yon. May isang nakakatakot na nilalang ang tumalon mula sa isang bubong sa mga bahay na nandun. Lumapit ito kay Damulag at tinignan ako. Yan ba ang sinasabi mo ng bugbog sa'yo, anak? Oo, ama. Siya nga yun. Ang ibig mong sabihin, tinalo ka ng patpating yan sa laki ng katawan mo. Hindi mo siya nagawang talunin. Marunong sila sa pakikipaglaban, ama eh. Kaya nila ako natalo. Pues, pagbabayaran natin siya. Umuwi ka sa inyo para magsumbong sa tatay mo? Mahinang nilalang kapal eh. Hoy! Huwag mong ginaganyan-ganyan ang anak ko! Bakit? Anong gagawin mo sa akin, ha? Sa palagay mo ba natatakot ako sa inyo? Ganun. Wala ka palang takot, ha? Pero sinasabi ko sa'yo, kapag dumating ang oras na magiging tagilid ka sa laban, sisiguraduhin kong kakainin ka na rin ng takot. Kung sino ka mang mukhang patay na nabuhay, ang masasabi ko lang sa'yo, hindi ako pinagtataasan ng balahibo sa'yo. At kahit kailan, hindi mo ako kayang matakot. Pues, makikita natin! Nabigla ako ng mga oras na yon. Nang bigla na lamang siyang lumundag na napakataas, papunta sa akin. Nahawakan nito ang 2 balikat ko, pero hindi naman ako nagpabaya at nagawa ko siyang maitulak. Maya-maya lang, ako naman ang umatake at nagulat ako sa epekto ng sandata kong asero dahil bawat suntok ko sa kanya ay talaga namang nagliliyab yun. Ano ang bagay na yun? Bakit napakasakit? Ito ba? Asero lang naman to na nanggaling sa mga taong may alam sa mga medalyon. Ano? Gusto mo pa ba? Anak ko, sugurin natin siya na sabay! Oo, ama! Ito na! Nang mga panahon na yon, nagbago na rin ng anyo si Damulag. Nakakadiri silang tignan at halos bumaligtad na ang sikmura ko. Maya-maya lang, sabay silang sumugod sa akin. Pero naiiwanan ko naman sila ng suntok. Hanggang sa tumagilid na nga ang laban. Dahil sa dami nila, nagawa nila akong makorner sa isang pader. Akala ko talaga ng mga oras na yon, doon na magtatapos ang lahat. Pero dumating sila Igo, kasama ang mga tropa namin, at si Tandang William ay naroon na rin.
Hoy kayo, mga pangit! Maging patas kayo! Nandito na kami! At wag lang iisang tao ang targetin ninyo! Tama, Sigo. Kami naman ngayon. At sino naman kayong mga ungas kayo? Bakit kayo nakikayang dito? Kami lang naman ang mga kaibigan ni Tanggol. At nandito kami para samahan siya sa laban niya! Kung ganun, sama-sama na rin kayong mamamatay ngayon! Nag-aalala ako ng mga panahon na yon dahil naibaling ng ibang halimaw ang sarili nila sa mga kaibigan ko at nauna na doon si Damulag na umatake habang ang tatay naman nito ay palakad pa lang. Pero sumakay ako sa likod nito para hindi siya makasama sa pag-atake doon at sa akin lamang niya ibaling ang atensyon niya. Umalis ka sa likod ko, lintik ng ipis ka! Hindi ako sumagot sa sinabi nito. Sa halip, pinagsususuntok ko ang gilid ng ulo niya hanggang sa hindi ko namalayan na ang mga kamay niya pala ay nakahawak na sa mga paa ko. Kaya, nang hilahin niya ako, nagawa niya akong maitapon at tumama naman ako sa mga lamesang nakaayos doon. Hindi mo ako matatalo sa simpleng pagsuntok lang. Oo, masusugatan mo ko dahil sa abilidad nito. Pero hindi mo ako matatalo! Lahat ng mga kumakalaban sa akin ay umuuwing luhan. Huwag kang magmayabang ngayon dahil mamaya lang aalis kang bali-bali na ang mga buto. Matapos kong sabihin yon, tumayo ako na parang hindi man lang nasaktan at tumakbo ko palapit sa kanya at sinipa ko ang sikmura niya. Agad ko naman yung sinundan ng suntok hanggang sa nawalan ito ng balanse. Matapos nun, lumingon ako sa kinatatayuan ni Mang William at nakita kong hawak na nila sa magkabilaang kamay si Damulag habang ang ibang aswang naman ay nakahandusay na sa lupa. At doon ko ipinakita kay Damulag kung gaano ako kalupit at wala akong pinipili kahit na mas matanda pa sa akin. Kaya naman umupo ako sa dibdib ng tatay niyang aswang at habang suot ko ang aserong ginto, binigyan ko ng magkakasunod na sapak ang tatay nito habang narinig ko ang malakas na pagsigaw ni Damulag na pinipigilan ako. Kaya nang makalabing isang suntok ako ay tumigil na ako at sunod nun, lumapit naman ako kay Damulag at binigyan ko ito ng 3 suntok sa sikmura. Sana naman ngayon ay magtanda ka na dahil kapag umulit pa kayo, sisiguraduhin kong hindi na kayo makakaalis pa ng buhay. Sige na, Igo, pakawalan mo na siya. Nang pakawalan siya ng kaibigan ko, dali-dali siyang gumapang patungo sa tatay niya. Ama! Ama, gumising po kayo, Ama! Ama! Hindi na yan gigising, Damulag. Huwag niyo na kami saktan. Aalis na kami ng ama ko dito. Nangangako ako sa Tanggol. Hindi na kami babalik. At hindi na rin kami uulit. Sana nga, Damulag. Dahil kapag nanggulo pa kayo rito, hindi ko lang kayo pahalikin sa lupa. Sisiguraduhin kong uuurin pa kayo sa ilalim nito. Matapos kong sabihin yun, humarap ako sa kaibigan kong si Igo at niyakap ko ito at nagpasalamat. Dahil kung hindi siya dumating, baka nabugbog na ako ng mga panahon na yun. Nagpasalamat din ako kay Tandang William dahil ibinigay niya sa akin ang napakalakas na sandata na gintong asero. Maraming salamat po sa inyo, Mang William. Walang anuman, Tanggol. Teka, tinawag mo ba akong Mang William? Aba, nakakapanibago naman. Mas gusto niyo po ba yung tanda? Abay, syempre hindi. Ayos na yung Mang William. Huwag na yung tanda. Kalimutan na natin yun. Matapos na mga biro na yon, lumingon kami ulit sa kinaroroonan ni Damulag. Pero wala na ito, pati na rin ang mga kasamaan pa nitong aswang. Nagulat kaming lahat, maliban kay Mang William. At tinanong ko siya kung anong klaseng mga aswang ang mga yon. At sinabi niya sa akin na ang mga aswang na yon ay nabibilang sa lahi ng mga talayog. Doon naman ang una't huli na nagkaroon ako ng kalabang aswang. Mula kasi ng taon na yon
ay wala na akong ibang aswang na nakalaban pa. At nagkaroon na rin kami ng mga tropa ko ng bagong buhay. Kinuha kasi kami ni Tandang William bilang mga tanod hanggang sa nagkaroon na kami ng kanya-kanyang pamilya. Pero hindi pa rin doon nagtapos ang pagdidisiplina ko. Ginagawa ko pa rin ang mga bagay na nakagawian ko na sa tuwing may mga nang aabusong tao. Kaya naging maayos noon ang lugar namin. Masasabi kong ang kayabangan ay dapat nasa lugar din. Tulad ko, ginagamit ko ang pagiging siga ko sa pagdidisiplina. Matanda man yan o bata. Huwag tayong manakit ng walang dahilan dahil hindi naman yun makatutulong sa ating buhay. Kung gusto nating maging tahimik ang pamumuhay natin, maging mabuti tayo sa paraan na mas makakabuti. Yun lamang po, Sir Blair. Maraming salamat po dahil napili niyo po ang istorya ko para maitampok sa inyong YouTube channel. God bless po sa ating lahat. Muli po, ako si Tanggol. Sana po ay may natutunan po kayo sa aking kwento. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking YouTube channel. Sana po mag-subscribe din po kayo at i-hit ang notification bell at mag-iwan na rin po kayo ng comment na inyo pong gustong sabihin. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, mga idol.